kababayan, kumusta kayo? Naway mabuti ang inyong kalagayan ngayong panahon. Alam nating maraming nangyari ngayong panahon. Sa panahon ngayon ay marami na ang gumagawa ng mga kasamaan at walang respeto sa kapwa. Marami na rin ang gumawalang gamit sa ating bahay nang walang dahilan. Ang ating mga ari-arian na pinaghihirapan ay naglaho lamang ng parang bula sa ating paningin. Kapag kayo nakakaranas ng ganitong sitwasyon o pagtataka sa pagkawala sa inyong mga gamit sa bahay, ay sinisigurado ko na isa lang ang kagagawa nito. Ito ay isang tao lamang na gumagawa ng kasamaan at ang tao na ito ay kinukuha ang mga mahalagang bagay sa ating bahay. Mapahamahal man ito o hindi, basta't maganda sa paningin sa isang tao ay kanyang kukunin. Ang ating dating mapayapang komunidad ay nagbago dahil sa kagawan ng mga taong walang awa sa mga ari-arian. Ang masakit pa rito, madalas ay ang mga mahihirap na pamilya pa ang nabibiktima at hindi ang naghihirap sa buhay. Ang saklap pa nito ay may mga bata o minor de edad na gumagawa nito. Sa halip na mag-aral ang mga bata ay mas pinili nila magnakaw dahil sa walang maayos na gamay ng mga magulang. Marami na po akong nakita na ang mga bata ay nagnakaw dito sa ating komunidad at marami na rin ang nahuhuli. Bakit nga ba ito ginagawa ng mga tao? Madalas, ito ay dulot ng kakulangan sa disiplina, respeto at tamang gabay sa magulang, lalo na sa kabataan. Alam ko na ginagawa ito ng mga tao dahil na rin sa kahirapan at walang-wala na talaga. Kaya kapit lang sila sa patalim para mabuhay. Dahil sa pagnanakaw, marami ang napipilitang mahigpit ng seguridad, gumastos ng malaki para sa proteksyon at maging mapanuri sa kanilang kapaligiran. Ang resulta nito ay hindi lamang takot, kundi pati ang pagkasira ng tiwala sa pagitan ng mga miyembro ng komunidad. Nais kong ipaalam sa inyo na tayong lahat ay naghihirap, ngunit wag po sana natin ito gawin sa ating kapwa dahil sila po rin ay naghihirap. Kapag kayo naman ay gumagawa ng pagnanakaw, ay may batas tayo na Republic Act 3815 na tinatawag na the Revised Penal Code of the Philippines under the Article 308 na ang pagkuha ng personal na ari-arian ng iba ay may layuning makakuha ngunit walang paggamit ng karahasan, laban o pananakot sa mga tao o pwersa sa mga bagay. Ito ay nagpaparusa sa mga magnanakaw ng mga kagamitan ng isang tao. Kagaya lamang ang nangyari sa Cebu City na habang natutulog sa kasada ang tao ay ninakawan ng mahigit 30,000 pesos. Kwento pa ng biktima ay nakatulog siya habang naghihintay ng kanyang isda na ma-deliver sa kanya. Kaya maging alerto kayo sa inyong paligid dahil marami na silang gumagawa nito. Ang pangyayari na ito ay isang halimbawa ng pagnanakaw ng kagamitan ng isang tao. Ito ay labag sa ating batas at meron itong parusa. Ngunit higit pa sa parusa, nais nating itama ang ganitong maling gawain sa pamamagitan ng edukasyon, tamang gabay at pagbibigay ng oportunidad para sa marangal na hanap buhay. Kaya, hinihikayat ko kayong na magkaisa para malutas ang problemang ito. Huwag po natin ibaliwala ang problemang ito lalo na sa mga kabataan. Bigyan natin sila ng sapat na edukasyon at tamang gabay para hindi sila gagawa ng mga masasamang bagay. Kaya, ang pagbabago ay nagsisimula sa maliit na hagbang. Huwag po nating hayaan na dadami pa ang gagawa nito. Tandaan po natin,
Ang pagnanakaw ay madali lang, ngunit ang parusa ay mabigat. Kaya't matuto po tayong rumisto ng ating kapwa at mamuhay po tayong ng patas at hindi sa kasamaan. Sana'y naging aral ito sa inyo at tigilan na po natin ang gantong gawain. Maraming salamat po.